Mga kabarat kalesyo, so, may kikwento lang ako sa inyo about sa experience ko dito sa tenga ko. Kasi gumaling na ito siya, tapos this year bumalik siya. Siguro mga 1 month ago na. Bumalik siya. Tapos nung eto siya. Ano ba yung nakain ko na nakalimutan ko na ba't siya bumalik nun eh. Pero saglit lang siya, tapos gumaling agad. Wala pa siyang 1 week. Gumaling siya agad. Ang inano ko lang nun sa kanya, olive oil na may bawang. Ginadgad, tapos ininit, tapos pinatak. Tapos, ganito, 3 times a day kong ginagamit. Pinapatak ko. Tapos nung nagpatak ako nung olive oil na may bawang, nung pinatak ko siya is mga 1 beses lang yata, 2 beses. Gabi or umaga. Tapos, pag nagpatak ko noon, after 8 hours or di kaya 6 hours. Kasi pag umaga ako nagpatak, mga tanghali, nagpapatak ako nito. So, ang nangyari, gumaling siya. Wala pang 1 week, gumaling agad. Tapos yun na. Tapos nung mga naman, tumagal ng konti, siguro mga wala pa 1 buwan, bumalik na naman siya. Itong taon na to, bumalik na naman siya. Tapos, alam niyo kung bakit siya bumalik. Pero actually, kasi nga, di ba, allergy ako sa mga hipon, ganyan. Kumakain ako ng hipon nung alamang, paunti-unti lang. Pero manok, tsaka itlog, ayan. Kumakain naman ako yan, pero minsan lang, pero madalas manok. Yung itlog, minsan lang. Tapos nitong huli, nasobrahan ako sa alak. Kasi nga wala na akong allergies. Tapos napansin ko. Tapos pag umiinom ako paunti-unti, nangangatil ako ng konti. Tapos wala naman epekto sa tenga ko. Tapos itong huli, nasobrahan ako. Ang nangyari, nangati ako. Nangati ko yan. Pati bato ko nangati. Tapos, yun lang, nangati lang. Tapos yung parang sa loob ng tenga ko, parang nabibingi ako, pero hindi ko siya ginalaw kasi natakot ako. Hindi ko talaga siya ginalaw. So, nung mga 3 days na siguro, kasi parang may nararamdaman ako sa tenga ko, pero hindi ko siya ginagalaw. Mga 3 days na siguro, so inano ko siya, nag-cotton buds ako. Actually nga pala, ito yung lagi kong ginagamit na cotton buds. Ito siya, baby buds. Pero, ginagamit ko lang siya pag infection yung tenga ko. Ito yung ginagamit ko kasi maliit lang siya. So, ko siya hanggang loob. Kaya doon ko nalaman na nagtutubig pala yung tenga ko sa loob. Kaya pala, ganun yung pakiramdam ko na parang medyo hindi naman siya totally makirot, pero parang may something talaga sa loob. Alam mo yung alam niyo yung pag sinuot mo sa tenga mo na na-absorb niya na parang manilaw-nilaw na parang basa. So, ang ginagawa ko dito, tinatanggal ko yan ginaganyan ko yan, ine-expand ko siya, ayan, pinapahabaan ko siya ng konti, ayan, kita niya ba? Ayan, pag hinila mo yan siya, ayan, luluwag yan, medyo haba siya. So, ayan pag diniretso ko yan doon, hindi naman siya totally matigas kasi ito yung malambot ang umaabot hanggang dulo, hanggang ayan, ganyan. So, yun ang ginawa ko. Yun nga, na-absorb niya. Tapos, yun na naman tayo. Nagtubig na naman yung tenga natin. Tapos, nagkakaamag. Ang ginagawa ko, ito, 3 times a day ako nagpatak ng ito. Tapos, more than 1 week, natuyo na siya. Pero naglalagay pa rin ako nung pag hindi natatanggal dito,
nag-ano ako ng olive oil na may ginadgad na bawang. Tapos, iniinit ko siya ng bahagya. Tapos, pag maligamgam na siya, yung maligamgam na, mapasok mo yung loob ng tinga mo. Tsaka ko siya ipapatak. Tapos yun, katamaran ko rin kasi gumawa ng ganun. Sabit lang naman yung butil. Tapos, tinatawad pa ako ganun. Tapos, init lang konti. Tapos, ilalagay sa tenga. So, dahil ganun, ito lang ang ginawa ko ng ginawa. Tapos, isang beses ko lang ginawa yung paglagay ng olive oil tsaka may bawang. So, gumaling naman siya. Parang natuyo siya. Totally natuyo siya. So, ang nangyari, kasi, kasi siya, medyo tuyo na. Ang ginagawa ko nga, 'di ba, ayan na, nahila na siya. Ayan, konti na. Yan, nahila na siya. So, ang ginagawa ko siya, yan ang iano ko sa tenga ko. Tapos, nag-a-absorb siya, nagkakaroon ng pressure. So, na-absorb niya, parang na-absorb niya, nahihila niya pag ganun yung wax sa tenga mo. So, yun. Pag hila kong ganun, hindi siya lahat natanggal. So, parang may natira na konti. Parang, tuyo na siya, kaso nga lang, parang may something, parang bingi yung tenga ko parang may nakabara. So, ang ginawa ko, ako ng, ito, wait lang, ko. So, eto siya. Ano bang tawag dito? Pa-injection. Hindi ko maano. Sa dulo ng dilaw. So, etong nilagay ko dito, yan, pinutol ko lang siya, Ito yan. So, yan ang nilagay ko. Tapos, dahil wala akong mineral water, ang ginawa ko, or distilled water, wala ako yung sa bottle, na distilled water. Ang ginawa ko, yung nilagang tubig na sa takore, yun ang kinuha ko. Tapos, pero syempre, hindi mainit ha. Yung malamig na tubig na yun, galing sa takore. Yun ang ginawa ko. Tapos, nilagay ko dito. Tapos, sinuot ko siya sa control lang. Sinuot ko siya sa tenga ko. Tapos yun ang ibinuga ko sa kanya. Ay hinaluan ko pala ng konti lang nito. Hinaluan ko ng hydrogen peroxide. So yun ang ang binumba ko siya sa tenga ko. Yun, after nun, sinasawaran ko siya dito. Ayun, natanggal yung amag na natuyong amag, natanggal na. Yun yung nagbara sa tenga ko kasi parang nabingi ako. So, yun natanggal siya. Thanks God, no? Dahil miracle agad, natanggal ko agad, no? So, dito ang tuwa ko. Dahil wala na. Ang gagawin ko na lang yun, patutuyuin ko na lang siya. Para kasi malinis na siya wala na yung yung bara na yung natuyong amag. So, pagdating ko ng tindahan, ganito ang nangyari. Yung may-ari ng tindahan doon, so, inuupahan namin, yung may-ari doon, ang inuupahan namin, naglalaba siya. Yung amoy ng detergent powder, grabe yung amoy. Ayaw ko yung amoy niya. Tapos, nag-trigger siya, namaga ulit siya. Kasi, pag humihinga ako, parang may lumulobo sa loob ng tenga ko pag humihinga ako. Ang bilis ng reactions ng sa allergy sa amoy ng sabon. Tapos yung mata ko, ang kati-kati. So, alam ko na allergy na yun kasi nangangati na yung mata ko. Tapos, hindi naman ako totally sinisipon or na-hatching dun sa amoy ng sabon. Pero yung mata ko kumakati. Tapos, yun nalanghap ko na siya. Yung tenga ko ang nag-react. Pag gaganon mo siya, may sipon ako. Pag gaganon mo siya, pag yung sisinghotin mo siya, yung alam niyo yung parang balon sa na parang, tapos sumagal, pag hinihipan mo parang lolobo, tapos yung pag sininghot mo naman mawawala yung pagkalobo niya. So ganun nararamdaman ko sa tenga ko hanggang sa ayun na, wala pang isang oras, yun na, saglit lang na naramdaman ko na agad na ganun ang nangyari. Tapos yun na, hanggang sa ilang araw na ganun kasi nag-trigger siya. Tapos sa doon nga sa naamoy ko na sabon. Tapos may alaga ako ditong pusa. Tapos yung cat litter ng pusa ko, pag yung cat litter sand, pag nag-poop yung pusa, pag nasinghot ko siya kaagad, ganun din nararamdaman ng tenga ko, nagtitrigger din. So,
sa allergy talaga. Tapos yung mga mata ko, ito, Makati siya. Alam niyo yung parang kulang na lang ikudkurin niyo ng kudkurin yung mata niyo sa sobrang kate. Pero yung ilong ko, yung lalamunan, hindi siya nagre-react, hindi ako nagkakatonsil, hindi ako nagkakasipon. Yun nga lang, yung mata ko sobrang kate, tapos ito. Pero hindi, wala na rin makati sa sa dito ko, wala nang makati. So yun, hanggang sa nag-trigger na naman siya, hanggang sa na-infection na naman siya, tapos lagi ko siyang nilalagyan nito. So nakaubos ako nito ng isang bottle. Naubos, wala na itong laman, tapos meron pang nabinili akong bago na ang mga natira siguro mga ganito. Kadami ang natira. So yun na nga, 3 times a day ko siya nilalagyan. Tapos hindi ako, parang hindi na siya natutuyo, parang nag-worry na ako kasi hindi ko naman talaga siya iniindas. Tapos parang nasa na siya, mahigit isang buwan na. Naalala ko, mahigit isang buwan na siya na gano'n na nagtutubig. Tapos, kasi pag nag-stop ako ng lagay nitong agua oxinada, pag nag-i-stop ako, nagkakaroon ng kulay itim na amag. So, pero hindi ko naman siya tinutuloy-tuloy ng 3 times a day kasi pag busy ako, hindi ako naglalagay. Kasi paano ka ako matutuyo kung lagi-lagi na, kasi dapat mga 5 araw lang ito ilalagay. Din ako nagpapa-doktor kasi ang mahal na, diba? Yung check-up pa lang, huli kong check-up 700 plus pa yung gamot, tapos yung ano pa yung gagawin na sa'yo. Tapos yun, after nun, di nag-worry na ako kasi ang tagal na nga pala, na-realize ko medyo matagal na siya, may isang buwan na. Kaya ang ginawa ko, kasi nga, hindi ko nagagawa yung maggadgad ng bawang na may olive oil or di kaya langis ng niyog kasi nga busy ako, parang nawawala sa ko, parang katamaran talaga kasi, katamaran. So, yun ang nangyari. So, ang ginawa ko, naggadgad na ako kasi nag-worry na ako, no. So naggadgad ako ng bawang, isang buti lang ng bawang, tsaka konting patak ng olive oil. Tapos yun ang nilagay ko sa tenga ko. Yun na medyo natuyo siya ng konti. Kaso hindi ko naman siya napasundan, hindi ko siya sa best ko lang siya nilagyan. Tapos yun, natutuyo siya ng konti, tapos bumabalik. Yun pala, siguro yun, iba infection, amag. Pag amag na talaga pala, hindi maano siya ng ganito, hindi matatanggal basta-basta ng ganito. Pag infection, oo pa yata. Pero pag ganito, kasi pag may amag kasi, matutuyot siya. Pero pag nangati yung tenga mo sa pinakaloob, asahan mo, yun may amag pa rin yun. Yun pa rin, mababasa pa rin siya. So, ganun ang nangyayari, no? Babalik-balik siya. Tapos, nung na nga talaga, ang ginawa ko, marami akong langis ng nyug dyan kasi nagbibiko ako. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng langis ng nyug. Langis ng nyug ang ginamit ko. Tapos, yung bawang na ginadgad. Tapos yun, medyo natuyo naman siya. Tapos kasi naubos na yung langis ng nyug ko, yung olive oil naman ang nilagay ko. So, nagpalagay ako dito. Ang dami kong pinalagay. Kasi nga, ang katin niyang, ng buong loob ng tenga ko na ang katinan niya, parang kumakalat na yung ang katinan niya. Kaya, pinadamihan ko ng lagay ng patak. Siguro mga 5 patak yata yun. Tapos, sobrang antok na ako. Gabi kasi kung pinalagay ko, antok na ako. Nakatulugan ko ulit. Siguro mga 30 minutes ako nakatulog kasi ito nga yun, gumaling yun, di ba, mga 1 week mahigit. Tapos ito naman siya ulit dito naman kasi nung nasobrahan ako sa alak. So ito, nakatulugan siguro mga 30 minutes yun. Tapos may sinalpak na ako yun na bulak dito kasi para pag nirelease ko siya, hindi siya kakalat. Pag ganun ko, pag tagilid ko alimpungatan ako, nare-release ko yung olive oil na may bawang na ginadgad na ininit. Tapos ang sarap sa pakiramdam niya kasi ang niya, yung nawawala talaga yung kati niya, yung parang yung konting anghang ng bawang, parang kumakapit talaga siya parang nanunuot sa balat mo na kapit yung anghang niya. Tapos ang sarap sa pakiramdam, ang ginhawa kasi nawawala talaga yung kati niya na sobrang kati.
Tapos yun, dahil yun nga, hindi ko na umagahan nun, hindi pinabayaan ko na siya kasi na-release ko naman, hindi ko na ginalaw. Tapos yun, nung siguro mga 2 araw na, matapos ako nung maglagay nung langis na may bawang, mga 1 araw, parang feeling ko parang hindi na siya basa. Parang okay na. Tapos nung mga pangatlong araw, tinest ko siya. Ito, ginanito ko siya. Yun na, wala nang kulay itim. Wala na siyang amag. Tapos tuyot na siya. Pero may time pa rin na pero iniiwasan ko pa rin yung mga bawal kasi baka bumalik, mag-trigger. Pero ngayon, hindi na. Kumakain na ulit ako ng manok. Pero kumakain na rin ako ng ng may halong mga ginata na may halong alamang. Sa awa ng Diyos, hindi na siya bumabalik. Tsaka, nung nag-trigger talaga siya kahit sa paglalaba ko, yung sabon na ginagamit kong panlaba na powder. Nagfe-face mask ako habang naglalaba ko kasi para hindi ko lang malanghap. Pero ngayon hindi na, okay na siya. Tapos, tuyo na rin siya. Kasi mararamdaman mo naman pag Kaya, ang nangyayari dito nung ito ang ginagamit ko, natutuyot siya, tapos, maya't maya, bumabalik din naman, mga wala nga 1 araw. Parang Makati na naman, parang, natutuyo siya, pero, alam niyo yung may halo ng yung may halo na siyang spot ng dugo na siguro kadududot ko. Yun na, kasi may amag pala yun yung ganun na Kaya hindi siya natutuyo dito. Wala naman akong suka na apple cider or di kaya kung ano man na suka. Yung Del Monte na suka. Wala ako noon yung sugar cane. Ayoko naman gamitin yung dyan, yung suka na puti lang. So wala ako nun. Kaya yun ang ginamit ko, yung yung olive oil tsaka yung huli kong ginamit. Olive oil na may bawang. So pwede rin naman yung yung langis ng nyog kasi fungal infection din yun. So yun ang ginawa ko sa awa ng Diyos. Okay na siya. So tsaka wala. Hindi ko lang siya masyadong kasi pag na-irritate talaga ng sobra yung tenga mo, magkakaroon ka ng kulani. So, wala naman akong kulani. Okay na siya. So, ganun na lang pala. Tsaka pag nagbabago din kasi ang panahon yung tag-init, tapos biglang magtatag-ulan. Isa rin yun sa nakakapagpa-trigger ng allergy. Ganyan. Tsaka napansin ko rin noong time na yun, parang konting kain ko lang ng manok, siya. Nagti-trigger din siya. Parang, di ba matutuyo na siya, tapos kakainan mo naman ng bawal na nakaka-allergy. Ganun din lang. Pero ngayon, okay na talaga siya. So, kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang. Tapos, nagre-reply naman ako. Tapos, pero yun lang talagang ginamit ko na. Kasi dati natuyo naman siya agad dito, pero kasama pa rin yung paglalagay ng langis na may bawang. So yun lang. Pero pag naglilinis ako ng tenga, hindi ko na kinakalikot hanggang loob kasi magaling na. Ito malalaki naman na na buds ang gamit ko lang para hindi ako ma-attempt na suksok na husto. Kasi ugali ko noon magkalikot parang libangan ko yung magkalikot pa. Ganyan. Ngayon, hindi ko na ito malalaki siya. Malalaki. Kaya ito na ang hindi ako na-attempt na isuksok ng husto. Yung labas lang ang ko nalilinis ko. Minsan may sabon-sabon. Pero yun nga, ito ang maganda siya. Ito yung magandang gamitin pag yung talagang ma-infection ka or Kasi pag nagwo-worry ako, ito yung ginagamit ko para i-check ko kung ano ba yung lagay ng tenga ko. Kasi makikita naman doon may itim-itim na or di kaya may basa. Yun lang. God bless us.